Magandang gabi sa mga mahilig manood ng horror movies para lang makaramdam ng takot. Pero, paano kung ang panonoorin mo ay hindi gawa sa Hollywood o sa mga sikat na studio? Sa gitna ng maingay na avenida, may isang lumang gusali na kung tawagin ay Cine Silencio. Sabi nila, bawal pumasok ang mga taong may malinis na konsensya dahil ang tanging pinapalabas dito ay ang mga sekretong pilit mong ibinaon sa limot. Ako si Mang Hector. Huwag kang kukurap habang nanonood dahil sa bawat frame ng pelikula, dahan-dahang nawawala ang pagkakataon mong makalabas ng buhay. Pakinggan mo ang kwento ng Cine Avenida. Si Aris ay isang lalaking puno ng yabang. Para sa kanya, ang batas ay mairaraos sa pera. 3 taon na ang nakalipas nang makasagasa siya ng isang matanda sa dilim at tumakas. Walang nakakita, walang nakasaksi, kaya akala niya ay ligtas na siya. Isang gabi, habang naglalakad sa avenida para umiwas sa malakas na ulan, napadpad siya sa tapat ng Cine Silencio. Ang poster sa labas ay blanco, pero ang ticket booth ay may nakasulat, libreng pasok para sa mga may utang. Natawa si Aris at pumasok. Ang loob ay napakalamig, mas malamig pa sa loob ng punerya. Wala siyang ibang kasama sa higit 500 upuan. Biglang namatay ang ilaw at umingay ang projector. Sa screen, lumitaw ang pamagat. Ang pagtakas ni Aris, nanigas si Aris sa kanyang upuan. Ang pelikula ay nagsimula sa gabing iyon sa madilim na kalsada. Nakita niya ang sarili niyang kotse, ang pagtama ng bumper sa katawan ng matanda, at ang tunog ng nababali na puto na tila ba nasa paligid niya ang mga speaker. Nakita niya ang sarili niyang mukha sa screen, puno ng takot at kasamaan. Anong biro to? Sigaw ni Aris, pero ang boses niya ay tila kinakain ng dilim. Biglang bumukas ang mga pinto sa gilid at dahan-dahan pumasok ang mga manonood. Sila ay mga aninong walang mukha, suot ang mga barot saya at lumang Amerikana. Sabay-sabay silang naupo sa paligid ni Aris. Ang amoy nila, amoy ng lupang basa at kandila. Sa screen, ang pelikula ay hindi natapos sa pagtakas niya. Ipinakita nito ang kasalukuyan. Si Aris na nakaupo sa loob ng Cine Silencio, at sa likod niya sa screen, nakita niya ang isang matandang lalaki na may dugo ang mukha na dahan-dahang lumalapit sa kanyang upuan. Huwag kang aalis, Aris, bulong ng katabi niyang anino. Maganda ang ending nito, doon tayo magkakaalaman. Lumingon si Aris sa kanyang likuran sa totoong buhay. Pero wala siyang nakita kundi dilim. Pero nang tumingin siya ulit sa screen, ang matanda ay nakahawak na sa kanyang leeg. Naramdaman ni Aris ang malamig na mga daliri na bumaon sa kanyang balat sa mismong sandaling iyon. Ang pelikula ay biglang nag-slow motion. Ang mga manonood na anino ay nagsimulang magpalakpakan. Clap, clap, clap. Ang bawat palakpak ay parang tunog ng pagsara ng kabaong.